I'd like to make it clear also, Attorney Kay, na itong Ministry to the Poor program si Pastor is not exclusive to KOGC. No? So, from dito sa KOGC, it expands also to mga communities din, lalo na dun sa mga destitute children, yung mga abandoned children. Ano mga ginagawa pa ni Pastor doon sa Children's Joy Foundation na recognized din ng government? Marami na sa ating mga kababayan ang nakakakilala kay Pastor, ano? But when they mention the name of Pastor Apollo C. Quiboloy, parang may nakakabit na kontrobersiya. But this program, bibigyan natin ng pagkakataon si Pastor. Hindi mo natin makakasama physically si Pastor, but with you as spokesperson, sino nga ba si Pastor Apollo C. Quiboloy? Salamat sa tanong, ka-partner Hannah. Sino nga ba si Pastor Apollo C. Quiboloy? Kilala siya bilang isang executive pastor, founder ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, isang worldwide organization. Actually, tinatawag natin siyang fastest growing religious organization. Siya po, galing po sa 15 members lang. Napaka-humble beginnings po ng Kingdom of Jesus Christ. In fact, kinukwento nga ni Pastor na walang-wala talaga sila dati. Every meal was a challenge that time. So ngayon po, makita natin because of the leadership and great faith of our beloved pastor, napalago niya po ang Kingdom of Jesus Christ. Ngayon, meron na pong 7 million strong population ang Kingdom of Jesus Christ, including na po ang lahat ng mga Kingdom Miracle Workers, members, sympathizers, covenant partners ng ating butihing pastor. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. He transcends even the geographical boundaries, even the different races, kumbaga nalampasan ni Pastor yon dahil sa kanyang matinding paniniwala at malakas na, kumbaga, kayang determinasyon na para ipalaganap ang Word of God sa buong mundo. So, yun po, kung balik tayo sa pinanggalingan ni Pastor. In fact, si Pastor, pinanganak lang siya sa small town sa Davao City, Philippines, noong April 25, 1950. Very memorable po yung April 25 para sa lahat. Maraming bata, milyong-milyong bata. Kasi nga, di ba, lumaki si Pastor na mahirap, na ikasyam siya sa magkakapatid, pero yung kanyang ina at parents niya from Lubao, Pampanga. So, Kapampangan din po si Pastor. Pero pinanganak lang po siya sa siyam na magkakapatid, si Pastor lang po ang pinanganak sa Davao City, sa foothills po ng Mount Apo. Pero nga, laki sa hirap si Pastor, kaya ramdam niya, makaka-empathize siya sa mga mahihirap din. Na-experience niya po na walang makain. Kaya yung nga kinukwento ni Pastor dati, di ba, na dahil siya yung bunso, siya yung inuutusan ng mga ate at kuya niya, di ba, na, ikaw ang umutang doon sa tindahan. Minsan, buong araw nakatayo lang siya kasi nga nahihiya siya, umutang. Pero dahil may isang, ang tawag nun, yung Chinese may-ari ng tindahan na, ba't hindi ba kayo naawa sa bata? Kanina pa nakatayo dyan. So siya na mismo ang naglagay ng mga pagkain doon, ng bigas, ng ulam, ng sardinas doon at binigay kay Pastor. At yung kabutihan na yon ang tumatak kay Pastor. So, kaya nga, hanggang sa pag-ikot ni Pastor sa naging evangelist na siya, nakita niya talaga yung kahirapan sa buong Pilipinas. Nasaksihan niya po yan. Kaya sabi ni Pastor na kung pagpapalain siya ng Ama, He will give the bulk of His blessings to help these poor children. Sabi nga ni Pastor, di ba, naging therapy niya ang pagtulong, ang pagbigay sa mga bata. So, ganun po ang short background lang kay Pastor hanggang pong tinawag po siya bilang isang ministro, naging evangelist po si Pastor, hanggang nabuo niya po at tinatag niya po ang The Kingdom of Jesus Christ noong September 1, 1985. So, fast forward po, dahil nga nakita ni Pastor, na-witness ni Pastor ang kahirapan, hindi lang sa Davao, kundi sa iba't ibang panig ng bansa, may ministry to the poor talaga si Pastor. Since 1995,
binuo niya po, tinatag niya yung Children's Joy Foundation Incorporated. So dyan po, mission ni Pastor, di ba, sabi nga niya, nag-promise siya na kung pagpapalain siya, the bulk of the blessings will be given to these children. Kaya ang Children's Joy Foundation po, since 1998 pa po yan, si Pastor, andyan niya po, he feeds, pinapakain niya, binigyan niya ng shelter, ng bahay, pinapaaral niya po ang mga batang ito free. Kaya may gift of education program si Pastor. Libre po. Kaya po ang dahilan bakit pinatayo ni Pastor. Siya po ang founder ng Jose Maria College Foundation Incorporated. Dahil gusto niya pong makapag-aral itong mga bata. Siya din po na-experience niya na kahit nung high school pa siya, di ba? Siya na po ang nagtatrabaho para kahit nag-aaral siya. Minsan nga kinukwento ni Pastor na kung ang ibang bata gusto nila pag nasa weekdays, di ba? Monday, excited sila, Monday na. Kasi nasa eskwelahan. Tapos si Pastor naman, oo, parang nalulungkot siya pag Lunes na. Bakit? Kasi pag Lunes na, mas masaya si Pastor. Mas masaya si Pastor pag Lunes na kasi andun na siya sa paaralan. Diba? Makapaglaro na siya, makahalubilo niya na yung mga classmates niya. Pero pag weekends na naman, ayan na, trabaho na to. Pero yung mga classmates niya excited for weekends. So baliktad, diba? Kasi lumaki talaga si Pastor sa hirap at hindi basta makapag-aral. So, and because of that, Attorney Kay, marami dun sa nakaka-relate si Pastor sa masa. Oo. He understands yung sufferings, sacrifices na ginagawa ng mga mahihirap. Basta maitawid lang nila yung mga pangailangan ng ating, of course, ng pamilya nila. Kasi siya mismo naka-experience kung paano ang maging mahirap. Ano ang buhay ng isang mahirap. Totoo And with yan. that experience, gusto ni Pastor, mas dumami yung mga taong tulad nung Chinese na guy tumulong sa kanya na hindi man niya sabihin ano yung kanilang pangailangan. Siya na mismo ang nagkusa, di ba? Na ibigay kay Pastor yung pangailangan. And with that, gusto ni Pastor ma-replicate yung mga ganong klaseng tao and the opportunities na kulang dito sa ating bansa, madagdagan upang wala nang maghirap sa ating mga kababayan. Totoo yan ka-partner, Hannah. Kasi nga, galing nga si Pastor sa Class E. Mahirap talaga sila. Every meal was a challenge. Yan nga nakikita natin sa screen pagsasadula sa buhay ni Pastor. Ganun po sila kahirap. Kaya nung nakita nyo din sa screen na umiiyak si Pastor, every time po talaga pag sinishare ni Pastor sa kanyang mga programs about sa experience niya, yan po. At saka yung paano, kaya naging therapy niya po ang pagtulong sa bata. Kaya libre po ang edukasyon. Kaya po yun ang rason bakit po itinatag ni Pastor ang Jose Maria College Foundation. Marami na po ang natulungan ni Pastor na pag-graduate ni Pastor. 70% po actually of population ng JMC para po matulungan ang naghihirap na hindi maka-afford makapag-aral. So nakita po lahat ni Pastor yan kasi siya mismo ang naka-experience kung paano maging mahirap, paano walang-wala. So kaya nga, sa Ministry to the Poor dyan po nag-start sa ating tinatawag na Children's Joy Foundation Incorporated. At ang best practice po ng Children's Joy Foundation ni Pastor ay ang ACQ International Children's Day. Every April 25 po yan. Tinatawag po ni Pastor, yan po, nakadedicate po yan para sa mga bata, mga mahirap, mga underprivileged na hindi maka-afford na mag-celebrate ng kanilang mga birthdays. So yan po ang dahilan bakit may ACQ ICD yan. So yan po, kasi may one time kasi yung mga scholars ni Pastor pinapunta sa Hong Kong, Disneyland. Nakita niya ang saya sa mga mukha ng mga bata na yon nung na-experience sila ang Hong Kong. Siyempre, isip ni Pastor, hindi niya madala ang lahat ng bata sa Hong Kong, di ba? So kaya dinalan niya na lang ang Disneyland sa Davao po. Nagsimula po sa Davao yan noong 2005. Pero hanggang simula noon, hindi lang sa Davao, iba't ibang mga cities din dito sa ating bansa. At hindi lang dito sa bansa natin. Even nakita niyo po sa screen, sa Africa. Yan po. At maraming pang iba. Oo, sa Asia, even sa US, di ba? Yung sa Appalachian, di ba?
doon po may mga IPs din doon. Hindi na din po na-reach out ng kanilang gobyerno, pero tayo po pumunta doon, binigyan po ng mini library ni Pastor at saka ng tulong ni Pastor. At lalo-lalo na sa Africa, di ba nakakaiyak din yung sinabi ng bata? You came all the way from far just to give us this kind of help, di ba? Yes, sabi niya, when I was hungry, you fed me. Kasi ang layo-layo nga ni Pastor naman mula sa Africa. Pero siya pa yung pumunta doon, nagpadala ng tulong doon, nagpamigay ng mga pagkain, ng bagong school, di ba, para sa kanila. Centers doon. At saka dinala pa sa mga rides, free rides, pina-experience sa kanila. Talagang heaven on earth sa mga bata yung magana. Pero alam mo, Attorney K, Raci, dun sa mga kabataan natin, na nakikita, nararamdaman nila yung kabaitan, yung generosity, yung pagiging philanthropy si Pastor. Marami din sa mga viewers natin ang nagde-desire na sana din daw makarating din sa kanila. Well, it's not enough kasi for every April na mapuntahan ang buong Pilipinas, you know. But Pastor is not doing this para maging engrande ang kanyang birthday celebration. It's not for him. It's not for him. Let me remind the public na ginagawa ito ni Pastor because gusto ni Pastor ang bawat bata na hindi nakaka-celebrate ng sarili nilang birthday, they can experience it na kaya nila mag-celebrate ng engranding celebration. What is engrande? Yung mafe-feel ng bata yung abundance. There is abundance in food, abundance ng toys, all the smiles, the cheers. Because Pastor wants it free. Free sa lahat. Binibigay niya itong mga pagkain, itong mga entertainment, yung Disneyland feels ng mga bata for free. At least once in their lives, mga kapartners, ma-experience din nila how it feels to be na ma-celebrate yung birthday nila. Hindi birthday ni Pastor, birthday ng mga kabataan to. Because April 25 is International Children's Day. Yes. Lagi natin sinasabi, diba, sa mga bata na kaarawan ninyo ito. Yes. I'd like to make it clear also, Attorney K, na itong Ministry to the Poor program si Pastor is not exclusive to KOGC. No? So, from dito sa KOGC, it expands also to mga communities din, lalo na dun sa mga destitute children, yung mga abandoned children. Ano mga ginagawa pa ni Pastor doon sa Children's Joy Foundation na recognized din ng government? Yes. So may shelter pa yan, At saka ang shelter natin nakaabot na ng level 3. Ang accreditation yan sa NGOs ng DSWD bilang isang magandang at saka qualified na talaga na isang NGO para mag-provide ng mga services na ganito para sa mga neglected, abandoned children. So, kumbaga, yun nga, tama yun, no? Hindi siya exclusive lang for Kingdom of Jesus Christ lang. Hindi tinatanong pagpasok mo during ICD man or kahit sa mga CJF shelter po, hindi tinatanong, member ka ba ng Kingdom? Hindi. As long as kung kailangan mo ng tulong, andyan po si Pastor. Ganun po kalaki ang puso, ang pag-ibig ni Pastor. It can accommodate all humanity, sabi nga ni Pastor. So yan po, hindi lang siya may shelter. Sa shelter pa lang kumpleto na yan. 24 hours, may nagbabantay sa kanila ng mga social workers. Tapos meron pa yan silang may free music lessons. Tapos meron pa yan silang, kumbaga tinuturuan sila ng good morals, right conduct. Yan, importante yan. Kasi sa panahon ngayon, sa generation ngayon, nawawala na. So yan po ang spiritual values po talaga, moral values, tinuturo po sa mga bata na para paglabas nila, handa na po sila na harapin ang mundo at saka andun po, founded na po yung paniniwala nila sa Diyos at pagiging mabait sa kanilang kapwa. So yan, kumpleto, may meals na po dyan, may higaan, world class po. Kung nakita niyo naman po yung mga shelters, napakaganda po. Kaya nga level 3 po ang accreditation ng Children's Joy Foundation. Tapos meron hindi lang feed, libre ang clothing, libre na lahat yan. Tapos meron pa silang, yun nga, yung education nila galing po from kindergarten hanggang nag-elementary, hanggang nag-high school, hanggang nag-college, kung ano yung college, yung course na choice nila. Ang iba po, napag-graduate na ni Pastor, may mga engineers na po, meron na po mga accountants, meron na po tayong mga nurses, mga
doctors, mga medtech po na napag-aral ni Pastor, mga lawyers po. Tsaka in fact, ngayon, marami na namang pinag-aral si Pastor. Libre po lahat yan. So, kasi alam ni Pastor gaano kahirap po ang makagraduate, ang mag-aral. Mahirap po at mahal po talaga. Experience niya mismo. Kailangan niya pong kumayod para lang may pang-aral sila, mabuhay lang sila nung bata pa siya. So, ngayon, nakita niya na ayaw niyang ma-experience yon ng ibang bata. So, yun nga, no, kung alam naman natin sa pinaglalagyan ngayon ni Pastor, in fact, nakita din niya, bago niya lang nalaman na may juvenile pala doon, na jail sa tabi, nadurog na naman yung, nung nalaman ni Pastor yung puso, nadurog ang puso ni Pastor na, bakit ngayon ko lang nalaman? Gusto ko silang tulungan. So, yun, nagpadala na naman ng tulong si Pastor, kasi yung pagbata na talaga ang pag-uusapan. Yung talaga very sensitive si Pastor pagdating sa kanila. Kaya kung anong kailangan ng bata, ibigay niya talaga yan. So kaya nga, nakapagtataka, no, ka-partner Racy at ka-partner Hannah, etong mga akusasyon. Yes. Pero alam mo, before you go to the accusation, bakit nadudurog yung puso ni Pastor when he found out na may juvenile detention facility near the VGMP? Because alam niya kasi gaano kahalaga ang pag-build ng character ng isang tao na magsisimula at a very young age. Yes. And when you are a minor and you get exposed sa mga krimen, violence, and then instead of pinapakita ni Pastor sa kingdom ang goodness, and even outside the kingdom, the love, gusto makaramdaman ng mga bata na mahal sila ng Diyos. Yeah. Ganito ang the decency, a decent life. Nabibigyan they get to taste ano yung decent na buhay, no? Pero yun lang, ginawa natin, International Children's Day lang tayo, ganyan. Ganito pala ang isang decente. O kaya yung mga abandoned children, kapag nakapasok sa Children's Joy Foundation, ganito pala ang isang decenteng buhay. That you get to feed, to clothe, to shelter, and to send them to school. And then, may mga ganito tayo, di ba? Mga bata. Ang lagi natatanong dyan, nasan yung mga magulang? Diba? And si Pastor ay tumayong magulang sa lahat ng mga bata na nakikita ninyo dyan sa television. Hindi pa enough yan nakikita nyo sa TV. Dahil, sabi ni Racy, milyong-milyong kabataan for how many decades na-touch at natulungan ni Pastor at na-mold ni Pastor ang character to become not just a decent person, a law-abiding person, but a God-fearing citizen of this country. And iyon ang iniisip ni Pastor. Anong klaseng character ang mabibuild sa ganitong klaseng mga kabataan when they are in detention and they are able to commit crimes na minor sila sa violence, no? Exactly. So, Attorney Kate, with regard to sabi ni kapartner Hannah, so yung investment ni Pastor sa mga bata, then compare mo dito sa juveniles na who have experienced nung exposure to these crimes, ano naman ang parang way ni Pastor para matulungan sila? Ano naman gagawin ni Pastor para sa mga batang yun? Yun nga, no, napakarami po nang naisip ni Pastor. For now po, una, agad-agad nung nalaman niya, padala niyo ng pagkain, padala niyo ng kung anong gusto nila. Kasi Pasko, New Year. So yun, pinabigyan po. And next po is, yun nga, kung sakali po talagang bibigyan ng pagkakataon din si Pastor na, po, pinag-isipan niya din po, aside yung sa, yun nga, bigyan ng full education talaga, yung free scholarship, importante din yan eh. At saka provision po para sa kanilang safety, para sa kanilang meals nila, food security, mahalaga yun. Bakit nga ba maraming naghirap? Bakit nga ba nagnanakaw yung mga bata sa murang edad? Bakit ba napasok na sila doon sa mga gang, sa pagnanakaw? Dahil wala silang makain, di ba? At saka yung mga magulang nila, bakit? Kung i-trace back mo, ang iba, pinabayaan na sila. Mismo ang mga magulang, nagdadroga na. Kaya masaklap, may narinig tayo, ang mama at papa andun sa male and female, ang anak andun pa sa juvenile. Kasi nga, very depressing talaga. Kasi ang nangyayari, yun po ang realidad ngayon, di ba? Kailangan po nating harapin ang realidad. Huwag po tayong sabi, okay, maganda yung bansa natin. Pero in fact, if you go to the grassroots, go to the grounds po talaga, you will see it's worsening. Makikita mo yon. Kaya sabi ni Pastor, kung bibigyan lang talaga siya ng pagkakataon, yun po talaga, unang-una isosolve niya
yung pamilya mismo, yung employment mismo ng pamilya, na dapat talaga ma-provide niya ng pagkain ang kanyang pamilya sa araw-araw, at saka yung security para sa pang-araw-araw, para sa kanyang pamilya, mabigay niya yon. So nakita po lahat ni Pastor yan. Ang ugat niyan po is yung ng criminality, andyan po yung drugs. Yes. So dapat po pag-approach talaga, no, nakikita natin sa yung perception ni Pastor, yung insight ni Pastor about this, nakita natin yung approach, ano siya, comprehensive. Whole of nation, kumbaga, ang approach. Dapat hindi mo lang isolve na, okay, bigyan mo ng pagkain, tapos na. Ayuda, tapos na. Hindi. It doesn't stop there. Oh, it doesn't stop there. One factor lang yon. So, kaya ganun po ang nakikita ni Pastor dyan.